sentrong linukan ng bansang Pilipinas ang taguling binigay na titulo sa maliit na bayan ng Paete sa lalawigan ng Laguna. Payak at simple ang buhay ng mga mamamayan dito. Sa bayan ito, nagtatagpo ang sining at pananampalataya, kung kaya't ang bayan ay puno ng makasaysayang kultura, tradisyon at kasaysayan. Sa bawat ukit at sining, nabubuo ang pagkakakilanlan ng bayan, lalong nagpapatingkad at nagpapalalim ng kahalagahan ng pagiging isang mamamayang Paeteños. Ang isang bayan, sobrang laki ng ginagampanan na responsibilidad at legacy pag meron sa sariling craft. So at yung bayan ng Paete, hindi lang siya isang heritage town dahil sa ito ay isang sinuunang bayan. Ang bayan ng Paete ay isa sa mga asset ng lalawigan ng Laguna at ng bansang Pilipinas because of its craft, heritage, and culture. And one of those is carving. Kasi ang pag-uukit sa bayan ng Paete ay hindi pag-uukit lamang sa kahoy. Kaya nga noong 2005, ayon sa declaration or isang executive order na binaba ni Gloria Macapagal Arroyo na dati nating Pangulo, dineclare niya ang Paete as carving capital of the Philippines. At sa pamamagitan nun, nagkaroon ng identity ang bayan ng Paete. Actually, bago pa man yung declaration, may identity na yung bayan ng Paete from its history. But yung carving industry ng Paete nung unang panahon ay hindi for religious purposes. It is really for livelihood and for survival. Kaya ang una nga nila talagang ginawa ay mga sasakyang pandagat, ang balanghay. Dito ginagawa sa bayan ng Paete. At yung una nilang knowledge is not about shaping wood para maging furniture or para maging religious artifact. Ginagamit talaga nila ito for their everyday life. So, hindi pa ganun kahusay. Hanggang sa na-develop, dumating ang mga Espanyol, tinuro ang paggawa ng furniture, hanggang dumating sa paggagawa ng mga holy images, at yun yung naging pinaka-produkto ng bayan ng Paete. Kaya noong 2005, ang bayan ng Paete kinilala bilang carving capital of the Philippines. But, maraming maling connotation that Paete is the wood carving capital of the Philippines. So, hindi yun yung tamang connotation or tamang title pag pinag-uusapan ng Paete. Paete is the carving capital of the Philippines because the main reason, ang inuukit dito ay hindi lang isang medium. Ang inuukit dito ay kahit anong medium. Mula sa pinakamatigas hanggang sa pinakamalambot. Mula sa bato, sa bakal, hanggang sa pinakamalambot. Ang prutas, butter, chocolate, at ice, inukit sa bayan ng Paete. At ano yung naitulong nito sa kabuhayan? Aside from being as an identity of the town, ang higit 60% ng bayang ito, ang trabaho ay nakaangkla sa culture ng pag-uukit. At halos 40% naman ng employed sa bayan ng Paete, ang trabaho ay related to carving sa ibang mga lugar. Actually, sa mga 5-star hotels and restaurants na meron tayo even in cruise ship, pag sinabing master carvers, tatak Pilipino yan at taga Paete yan. So, ganun kalaki. And kaya nga tinatawag ang Paete bilang mutyang hiyas ng lalawigan ng Laguna. And we are not just imparting identity in the Philippines. We are creating an impact in the world industry of art, specifically in carving. Sa akin, nakakatulong to kasi ito yung tao ng anak buhay. Pupunan ng gastusin sa araw-araw. Tingin ko malaki influensya yun. Kasi yun din yung hanap buhay namin dati. Ang simpleng design. Pero siguro may talent na kasi yung bata pa kami, yung mga dito nakakapag-drawing tayo.
if we are talking about innovation, if we are talking about technology, if we are talking about the 21st century, ang pinakahamon talaga dyan, paano ipapasa yung mga lumang kaalaman papunta sa mga bagong mga tao. Mahirap i-adapt ng mga bagong paetenyo yung proseso ng pag-ukit. Because unlike other job, mahirap ito. It requires patience, it requires a lot of creativity, it requires a lot of love and genuine care for the culture bago ka ma-inlove sa carving. Have you ever imagined this work? Para magkaroon ka ng isang pyesa, kailangan mo muna mag-sketch, kailangan mo magpatuyo ng kahoy, kailangan mong kumuha ng mga raw materials. After mong ukitin ng first phase, kailangan mo uling patuyuin. Puputok pa yung mga kahoy kung kahoy yan, and then mamasilyahan mo, aasisin mo, uukitin mo ulit, pipinturahan mo. It's a long process. But aminin na natin, malaki talaga yung kinikita sa carving because it's a work of art. And ang challenge, paano ipapa-adapt sa mga bata? So yun yung pinakamalaking problema. Because yung generation natin ngayon, we are much for comfortability more than our dedication in creating something. So parang ang unang nag-hook sa atin, I'm speaking on behalf of the youth, ang unang nag-hook sa atin ay kung saan tayo mas mapapadali. And carving is not like that. It's another phase of work. So here in Paete, carving is not just a work. It's an expression of love for the tao. So yun yung mahirap ituro dahil hindi siya tinuturong abrupt. So it is a gradual process. Una, ipaparealize mo munang maganda yung bayan, and then things will follow. And then they will be carvers. Kaya nga we are doing some projects here na nagsisimula tayo sa clay molding, to soap carving, to fruit and vegetable carving, and then they will realize they are carvers in making, master carvers in making. Kaya ngayon naman may ilan-ilan pero maliit pa din yung porsyento ng mga batang nag-ukit. But we're really aiming na ang bayan ng Paete will be on the pedestal of being one of the UNESCO World Heritage Towns. Because crafts here or heritage here are not just tangible. We have also a lot of intangible heritage sa bayan ng Paete. And one of those are Paeteños. Paeteños are heritage. The way we live, the way we look about history, about arts, it's a heritage. Kaya ang challenge talaga, paano mai-inlove yung kabataan sa carving at sa Paete. So that's the challenge. Kaya may maliit na porsyento ng mga batang mag-ukit ngayon, but we are looking forward sa mas marami pang mai-inlove sa carving. Sa mga kabataan ng bayan ng Paete, kailangan na ipagpatuloy yung sining at kultura dito sa Paete. Kasi doon tayo nakilala, kumbaga sa sayang naman yung kumbaga pundasyon ng mga naunang maghihilok. Saka yung gawa natin hindi ko sa pangkaraniwan naman, kumbaga high quality yung trabaho natin. Kumbaga sana sa mga susunod na henerasyon pagpatuloy para panghabang panahon para ma-preserve din natin yung kultura dito sa bayan. Maraming taong buhat sa kasaysayan ang nahirapan para itayo ang ganito kagandang bayan. And it will be a sad thing kung sa generation natin mawawala yung pagkakakilanlan na yun. So the challenge is, the time is now. If we want to preserve, if we want to promote Paete, our time is now. So we need to start on acknowledging the heritage of the town. Kailangan nating maniwalang maganda yung bayan. Kailangan nating maniwala na kayang paunlarin ng bayan yung mga tao, and vice versa, kayang paunlarin ng tao yung bayan. So if we believe on that pace, malaki yung magiging impact niyan sa paglago pa ng bayan ng Paete. And katulad ng binanggit ko, ang tamang panahon ay ngayon. Dahil nasa atin yung sapat na oras at lakas para mangarap para sa bayan. Actually, yung simpleng pag-aaral at pag-attain ng magandang moral standards, malaking tulong nun para sa bayan. And to preserve and promote the history, heritage, and arts of a certain town, specifically Paete,
all you need to do is to know the town, to recognize its potential, and to acknowledge also the things na pwede mong iambag para sa kanya. At yung fact na gusto mong mangarap para sa bayan, like for example, if you want to promote Paete in simple ways, it's a big step in achieving progress for Paete. So I think it starts from within. If we want to keep preserve Paete, we need to start with ourselves. So start on dreaming for Paete and promote Paete in this simple project. It will promote the town, and it's a huge help in preserving Paete as a living museum. Thank you.